babae ang walang awang pinaslang at ibinaon sa isang bakanting lote sa Cotabato City. Sino ang nasa likod nito? At ano ang motibo sa pagpatay sa biktima? Bandang alas 8 ng umaga, Ito ang bayad. Sandali lang ho, ha? noong 23 ng Hulyo, taong kasalukuyan, umalis ng bahay si Dr. Maria Vicenta Tello o mas kilala sa tawag na Marivic, 59 na taong gulang. Nagtungo siya sa Cotabato Regional and Medical Center kung saan siya nagtatrabaho. Pero ang doktora hindi na muling nakauwi ng bahay. Thank you po. Ayon sa asawa ni Dr. Marivic na si retired Police Colonel Agustin Juan Tello, mag-aalas 9 ng gabi noong 23 ng Hulyo, nakatanggap siya ng tawag mula sa caretaker ng kanilang bahay. Hello, Nita. Nakausap mo na bang ma'am mo? Hello, sir. Si doktora po hindi pa po uuwi. Ay, tawagan mo ulit. Sabi niya na ganito, hindi nakauwi si doktora at yung mga kaibigan niya, wala silang kontak. So, sabi nila na busy daw. Kanina ko pa po tinatawagan, sir. Pero parang nakapatay po yung cellphone niya. Alas 7 po, dapat nandito na sana siya. Kasi oras na po ng tulog na niya ngayon. Sige, tawagan mo ulit. Paparating na yon. Hintayin mo lang. Instructed yung caretaker sa bahay. Sabi ko, importante yan. I-report nyo sa police para may blatter. Noong mga oras na yon ay nasa Baguio City si Colonel Tello. Bandang alas 11:40 ng gabi, naiparating sa tanggapan ng Cotabato City Police Station 2 ang pagkawala ng doktora. Nag-report po sa police station to ng Cotabato City Police Office, si Nenita Wanchon. Nagsabi po na nawawala nga po, meaning hindi po nakauwi itong si Dr. Tello na hindi naman niya ito palaging ginagawa. Kinabukasan, agad na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Sabi nila nandyan lang siya, may pinuntahan or may konting problema na hindi muna siya nagpakita sa bahay niya. Ang iniisip na po namin doon, it's either si doktora na naka-confine siya doon sa premises or somebody kinuha siya palabas at hindi nakuha nung CCTV, yung sa blind spot. Hanggang sa isang kuha ng closed-circuit television o CCTV camera ang napasa kamay ng mga pulis. 8:30 ng umaga noong July 23, pumasok po siya sa Cotabato City Medical Society building na kung saan may opisina po sila doon. So there's nothing unusual. Ano ang nakunan ng CCTV? Ano nga ba ang nangyari kay Dr. Tello? Sir, si doktora po hindi pa po uuwi. Sa kuha ng CCTV na napasa kamay ng mga pulis, umaga noong 23 ng Hulyo, taong kasalukuyan, pumasok sa Cotabato Regional and Medical Center si Dr. Marivic Tello. Pumasok po siya sa Cotabato City Medical Society building na kung saan may opisina po sila doon. And then sa pag-iimbestiga po namin, wala pong trace na lumabas siya sa building na yon. Oo nga, Mari. Out of reach pa rin yung cellphone niya. Pagka naman tumawag sa'yo, pakitawagan naman kami. Nag-aalala na kasi kami. Ayon sa asawa ni Dr. Marivic na si retired Police Colonel Agustin Juan Tello, nung una, sinubukan pa nilang hanapin sa mga kakilala ang kanyang misis. One of my cousin informed me na hindi daw makontak yung phone ni Dr. Tello. So, ay ganun ba? So, nitry ko, the number you dial is incomplete. Now, base po sa experience, pag ganun yun, naka-off yung phone eh. Ika-24 ng Hulyo, ayon sa Cotabato City Police, nagsagawa sila ng investigasyon sa ospital kung saan huling nakitang pumasok si Dr. Tello. Isa lang po sa mga buildings dito, at saka isolated po siya. Doon kami nag-start maghanap, dalawa lang inisip namin doon.
Kung di namin siya natagpuan sa compound, posibleng may kumuha sa kanya. 3 araw na ang lumipas, pero bigo pa rin silang mahanap ang kinaroroonan ni Dr. Telio. Wala ka bang nakitang kahina-hinalang lalaki na umaaligid sa CCMS building? Hanggang alas 8 ng umaga noong 27 ng Hulyo, Wala ka bang ibang nakitang tao sa CCMS kahapon? Ang alam ko lang ho, nanghiram ng pala sa akin si Nadine. Mang Rod, mayroon po ako ng pala sana. Oh, balik mo agad ha. Di na nga ako binalik sa akin yung pala eh. May nagukay dito. Tumawag ka ng Soko. Malapit po siya sa gate and then malapit siya sa pader. May nakita po kaming kadudududang tambak ng basura at saka yung lupa parang binalik. Kung sa baga, foreign yung lupa doon kasi may halo siya na pinagbakbakan ng semento at saka ng pintura. Meaning, hindi doon yung lupa na yun. Kaya nagduda kami. Sabi ko baka merong ibinaon dito. I-start na po namin siyang maghukay o mag-excavate para kung meron ng bangkay doon, ma-exhume namin. ilang saglit pa, Nakita po yung tuhod or paa ng tao na may nakapantalon at biglang bumaho na. So, lalong lumakas ang kutob namin. Nagduda kami na may binaon talaga na tao. noong mga oras na yon, nakarating na sa Cotabato City ang asawa ng nawawalang doktora na si retired Police Colonel Agustin Juan Telio. Sir, positive. Ayon sa Cotabato City Police, mismong ang mister ng biktima ang kumilala sa bangkay. Sir, nakikilala mo ba siya? Siya ba yung asawa mo? Yes, sir. Nung na-exhume na po completely yung katawan ni Doktor at in-identify mo niya na siya daw po yun. Kumpirmadong siya na nga ang 4 na araw lang nawawala na si Doktora Maria Vicenta o Marivic Telio, 59 na taong gulang. Yung damit na, naka-scrub suit, din of course asawa ko yan eh. 100% that I'm sure that it is my wife. Sabi nila, pag you're a member of the uniform service, medyo you can control your emotions. Pero by the time nakita ko, asawa ko yun eh. Pagtingin ko, kawawa talaga. Masama ba talaga siyang tao to deserve such cruel and brutal way of dying? Sino ang nasa likod ng pagpaslang kay Doktora Marivic Telio? Umaga noong 27 ng Hulyo ngayong taon, nahukay ng mga pulis ang bangkay ni Doktora Marivic Telio sa bakanteng lote sa gilid ng Cotabato Regional and Medical Center. At around 9 a.m., nakita po yung tuhod or paa ng tao na may nakapantalon at biglang bumaho na. Pero that time, di pa kami sure na kung sino yung tao na yon. Sa resulta ng medical legal report na inilabas ng Regional Forensic Unit ng PNP Regional Office 11, asphyxia by strangulation o pagkakasakal ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Maliban po sa mga contusion, sa mga sugat sa ulo, and other abrasions, iba pang sugat sa katawan, according to RFU 11, ang kinamatay talaga ni ma'am is yung strangulation, yung pagsakal sa kanya. Dagdag pa ng mga pulis, nakitaan din ng sugat sa ulo ang doktora. According sa report po, meron po sa bandang ulo. Sa patuloy na investigasyon ng Cotabato City Police, maliban sa naaagnas na bangkay ng biktima, nakuha rin sa bakanting lote ang isang pala. Ano nga ba ang tunay na sinapit ng biktima? Taong 1972, pinili raw ni Dr. Marivic
na maglingkod sa mga pasyenteng nasa liblib na lugar bilang isang doktor to the baryo. May project po si Senator Labier noon, the so-called Doctors to the Barrio. Nag-volunteer siya doon, then dito sa Mindanao siya napadpad. Taong 2000, napangasawa ni Dr. Marvic ang nooy police officer na si Agustin Juan Telio. Nabiyayaan sila ng 2 anak. Nadine, si Dr. Marivic. Wala po siya, Dok, nag-rounds. Ito yung contribution ko sa asosasyon. Sige po, makakarating po to kay Dr. Telio. Salamat. Tuloy mo lang yung vitamins mo, ha, Joyce? Paglalarawan ni retired Colonel Telio, maalagang may bahay, ina at doktor ang kanyang misis. Salamat po, Doc. Salamat. Mabait siya. Sabihin ko na yun ang isang strongest character niya is very kind talaga siya. Lalo sa mga pasyente niya. Doc, meron pong pinapaabot si Doktora Marasigan. Kulang to. Hindi ko alam, Doc. Yan lang pong pinaabot sa akin ni Doktora. Sinabi niyo ba kung sasama siya sa medical mission? Hindi po raw. Ikaw, sumama ka, ha? Kailangan ko ng taga-bitbit ng mga supplies. Siyempre naman, Doc, no? Malakas ka kaya sa akin. Dapat. Kamakailan, napili si Dr. Telio na maging treasurer ng isang samahan ng mga doktor sa Cotabato. Ang kanilang opisina nasa compound ng Cotabato Regional and Medical Center. Walang kamalay-malay si Dr. Marivic na isang malaking panganib pala ang nakaambang mangyari sa kanya. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, hinanap nila ang huling tao na posibleng nakasama ng doktora. Nagmerienda po kami dyan sa lamesa niya. Paulit-ulit ang pabalik-balik kami doon sa area kasi nga siya yung huling nakita na tao nakausap at nakasama itong ang sekretary niya. Wala ka bang napapansin na kakaiba kay Doktora? Isa sa nakausap ng mga pulis, ang sekretarya ng asosasyon na kinibibilangan ni Dr. Telio na si Nasruddin Endaylia alias Nadine. Siyempre, ang initial naming gagawin is kausapin siya, tanongin siya kung umalis ba talaga si Doktora, saan ba nagpunta o anong nangyari kay Doktora. Sa ibinigay na salaysay ni Nadine sa mga pulis, nabanggit daw sa kanya ni Dr. Telio ang pamabastos sa telepono ng isang lalaki. May tumawag po sa kanya habang kumakain kami. Doc, kumain ka muna ito yung merienda nyo. O sige. Umupo ka na dyan. Kumain tayong sabay. Hindi na, Doc. Sige na, hindi ako sanay na walang kasabay kumain. Okay. Hello? Bastos ka! Ang kapal na mukha mo! Subukan mong magpakita sa akin, ipapa-aresto kita. Tapos, bigla po siyang nagalit. Si Doktora daw nagreklamo sa kanya na Nads, may isang lalaki nang babastos sa akin dito sa phone. May nambapastos daw sa phone niya, tapos bigla lang siya nagpaalam. Umuwi na po siya agad. Hayop! Dok, okay lang po kayo? Mauna na ako. Dok, paano po yung pagkain niyo? Ubusin niyo po muna. Sa'yo na yan. Ang sabi niya, hindi po siya dumaan dito sa may CCTV. Ang sabi niya is, dumaan si Doktora dito sa may sliding door. Kung titingnan natin sa area is blind spot. Hindi ka makikita sa CCTV. May CCTV naman yung building. Opo. Pwede bang makuha yung footage? Sige po. Sige po.
Isa pang kuha ng CCTV ang nahanap ng mga pulis. Sino ang taong nakitang huling lumabas sa opisina ng doktora? Sir, nakikilala mo ba siya? Siya ba yung asawa mo? Yes, sir. Makalipas ang 4 na araw na pagkawala, natagpo ang nakabaon sa lupa at naaagnas ang bangkay ni Dr. Maria Vicenta o Marivic Tello umaga noong 27 ng Hulyo. Naging palaisipan sa kanyang pamilya at sa mga pulis kung sino ang nasa likod ng malagim na krimen. Ayon sa sekretarya ng asosasyon na kinabibilangan ni Dr. Tello na si Nasruddin Endayla alias Nadine, may nakaalitan sa telepono ang doktora bago ito natagpo ang wala ng buhay. May tumawag po sa kanya habang kumakain kami. Tapos, bigla po siyang nagalit. Hello? Bastos ka! Ang kapal na mukha mo. Subukan mong magpakita sa akin, ipapa-aresto kita. Dok, okay lang po kayo? Mauna na ako. Dok, paano po itong pagkain niyo? Ubusin niyo muna. Ayun na yan. Ingat kayo, Dok, ha? Pag-uwi. May nambabastos daw sa phone niya, tapos bigla lang siya nagpaalam. Umuwi na po siya kaagad. Pero ilang oras lang ang lumipas matapos mahukay ang katawan ng biktima. Positive. Isang revelasyon ang ibinunyag ng mismong sekretarya na naunang nagbigay ng pahayag na may kagalit si Dr. Tello. Amin po ako sa nagawa kong krimen. Ako po yung pumatay kay Dr. Tello. Sumuko sa mga pulis si Nasruddin Endayla alias Nadine, 41 taong gulang. Itong suspect natin, sumurrender po sa Police Station 2. Sa isang press conference, inamin ni Nadine na siya ang pumaslang kay Dr. Tello. Para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. Umamin siya sa media and then he executed his extrajudicial confession with the assistance of a lawyer of his own choice. Sa ibinigay na salaysay ni Nadine sa mga pulis, ilang oras makaraang pumasok sa gusali si Dr. Marivic noong 23 ng Hulyo, pinagalitan siya ng biktima dahil sa umano'y nawawalang pera ng asosasyon. Dok, may problema po ba? Lang ng 20,000 ang pondo ng asosasyon. Kasi Dok, may mga members sa association yung hindi pa nagre-remit ng contribution nila. Katulad ni Dr. Olarte, hindi pa po siya nagbibigay. Tinawagan ko ng lahat ang nasa listahan. Nag-confirm sila. Binigay na nila ang contributions sa'yo. Ay Dok, hindi po totoo yan. Saan mo dinala ang pera ng asosasyon? Ay mawalang galang na po, Dok. Sa tagal ko po dito sa hospital, kahit kailan, hindi po pumasok sa isip ko yung manloko at mangupit sa mga doktor dito. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung tapang mo. Pagkatapos ng lahat, Malinis po yung konsensya ko, Dok. makikita natin yan pagkatapos ng audit. Pinagalitan daw siya ni Doc at pinagbintangan na nagnakaw na I think 20,000 pesos. Makalipas ang ilang oras, ayon sa suspect, habang nagpapahinga si doktora, duda niya nagawa ang krimen.
According to him, nagpapahinga si doktora nung ginawa niya yung crime. The term ngayon, then I did it. Matapos paluin sa ulo gamit ang isang martilyo, nagawa pang sakalin ni Nadine ang doktora. After niyang pukpukin, according to him, sinakal niya si ma'am. Nakatalikod si ma'am according to him, nung nagpapahinga Mang Rod, pahiram po ako ng pala sana. Saan? Ililipat ko lang po ng ibang pwesto yung mga tanglad ni Dr. Telio. Ganun ba? Oh. Balik mo agad, ha? Opo, salamat po. At nang mawala ng malay ang biktima, doon na siya binuhat at inilibing ng suspect sa bakanteng lote sa gilid ng gusali ng kanilang opisina. Magaling ang pagkatago, ma'am. Ang lupa is kulay brown, then nahaluan ng medyo puti, and then yung tambak ng basura na naka-arrange yung puno ng saging at saka yung kahoy na pinagpuputol. Alas 3 ng hapon ng parehong araw, nakunan pa ng CCTV ang paglabas sa gusali ng suspect na si Nadine. Yung nagtulak sa akin para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. Matapos ang kanyang ginawang pag-amin sa krimen, itinuro ni Nadine sa mga pulis kung saan niya itinago ang mga gamit ng biktima. May mga recover po na personal belongings ni doktora doon po malapit sa bahay ng suspect sa may septic tank. At siya rin po nagturo nun na doon niya tinago. Yung bag niya nandoon, yung wallet, IDs, cellphone nandoon po. Natuntun din ng mga pulis ang murder weapon na ginamit ng suspect. Sa investigasyon ng mga pulis, galit ang nakita nilang motibo ng suspect kaya niya nagawa ang krimen. Ang nakita naming motibo is personal na alitan ng dalawa. Kasi nga pinagbibintangan daw, according to him, pinagalitan siya ni doktora. Sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Nasruddin Endayla alias Nadine. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa sakaling mapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Nasa police station to custodial facility siya. Na-file na po yung complaint kahapon sa fiscal's office sa kasong murder against the suspect. Through inquest proceeding po. Malaki ang panghihinayang ni Colonel Telio sa maaga at biglaang pagkawala ng pinakamamahal na asawa. Nakikita ko na maraming nagmamahal sa kanya. Nakikita ko sa mga tao. There is still love dahil sa expression of sympathy, condolence to my family.